champion, stand up. Ba? Sumasayaw na rin. Level Bati ka up na. na rin. Bati ka naman, upline. Magandang lalaki ang ating Coach Maki at siyempre, magandang babae ang ating Coach Maluf, no? Ngayong araw na to. Ayan, alam mo kanina pa ako naka-tune in. Ang lupit talaga nito ni Coach Maki magbagsak. Ito yung ito yung gusto kong magaya. Alam mo yun, kahit ano kumbaga talagang siya yung iniisip ko, paano ko kaya magagaya yung gano'n? Iba yung bagsakan no? Iba. Mapapaganon ka eh. Kung pwede nga lang uli ako mag-re-account sa kanya eh. Magjo-join ka. Hoy, magagaya, upline. Alam mo yan, dapat ako yung sponsor mo. Kaya nga, siya ang sponsor ko dapat. Kaya lang ako yung nag-sponsor sa kanya kasi mas aggressive. Di ba nakita yung sa presentation? Yung word na dapat pag nakita mo to ay aggressive ka. Eh ako nung pinakita sa akin ni Coach Maki yung video. Video lang Hindi niya in-explain. Sabi niya sa akin, panoodin ko yung video. Pag tingnan ko daw kung okay, papasukin daw namin. Sabi ko sa kanya, magjo-join na ako. Di ba? Kasi nakita ko na ganun dapat aggressive ka. Aggressive ka pag magsisimula ka ng, ano mo yung decision mo, aggressive ka dapat yan. Okay? So, yun. Yeah. Magandang gabi sa lahat, no? May magandang umaga, magandang tanghali. May international pala tayo ngayon. Yeah. No? May mga international tayo. So, welcome po sa ating tanungan, question, at saka ang ating sinasabing, siguro siguro share ka muna, upline. Share ka muna. Ano na ba nangyari after you join Live Good? Actually, nung time na in-invite niya ako ni Coach Maki niya dahil nga through video, kaya naisip namin yung 4 easy step, no? Simulan ko doon sa 4 easy step. Kasi isa yung 4 easy step na parang yung basihan ko na paano ba ako nakumbinse ni Coach Maki that time. Sabi niya, panoodin ko yung video. Tama? So, nung napanood ko yung video, dahil nga syempre may experience naman tayo through sa mga network marketing. So, sabi ko, iba yung konsepto talaga nung pinakita niya sa akin video. So, same thing na mararamdaman ng mga ibang ini-invite kasi natin na ganun din. Kung ako, na-experience ko as leader, as networker, na nung napanood ko yung video, na-amaze ako eh. Sabi ko, maganda. Tama? So, yun yung isa sa mga application. Then, nag-decide kaagad ako. Alam niyo, sabi nga nila, kahit anong ganda ng pinipresent sa atin, o sinishare sa atin, kung hindi ka rin magde-decide, so hindi rin magkakaroon ng changes sa buhay natin. Yeah? Kumbaga, make a decision. Mag-decide ka lang kung sa tingin mo, kaya mo. Di ba? Kaya mong gawin yung 4 na step. Pangalawa, kailangan mo ng additional income. So, bakit hindi ka magde-decide? Ikaw naman na nakakakilala sa sarili mo. Tama ba? So, ganun ako nag-decide. Kasi nga, that time, meron kaming company ni Coach Maki na in-introduce niya lang sa akin. Siya yung mismong bang makulit. Sabi niya, panoodin mo. Ako naman natatawa lang sa kanya. Sabi ko, ano ka ba, busy ako ngayon. May hinahataw akong ibang company. So, sabi sa akin ni Coach Maki, hindi, panoodin mo to. Hanggang sa merong pang 5 leader na nag-send. Sabi ko, hindi lang si Coach Maki yung nangungulit sa akin eh. Pinagbigyan ko na. So, in short, nakita ko nga. Then, nung nag-decide ako, sabi ko, totally hindi ka pa member, maghahanap tayo ng team. Alam niyo, isang advantage kasi, sa experience ko sa network marketing na, maraming nag-join, may kumikita, pero mas maraming hindi. That's a reality. Minsan, di ba, yung ini-invite nyo mismo ang sasabihin sa inyo, naku, nag-join na ako sa ganyan, wala naman nangyari. Totoo po yun. Bakit? Bakit walang nangyayari doon sa iba? Bakit doon sa iba ang bilis ng resulta? Simple lang. Depende talaga yan sa team. Depende sa grupo na masasalpakan mo. For example, kakilala, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay o kapatid mo. Member ng pinakamagandang komplan o magandang produkto pero kung hindi ka rin matutulungan magpaliwanag, magkumbinse, so tendency, hindi ka rin kikita eh. Tama ba? Yes. Pero what if merong team, may system, kumbaga may plano para sa'yo, bakit hindi ko sisimula? Sabi kong ganyan. Eh, nung time na yon,
naghanap ako. Ang hinanap ko that time, yung weaknesses, sometimes kasi hindi pwede yung galing mo lang ang gagamitin mo. Minsan, tingnan mo rin yung weaknesses natin. Ako, ang weaknesses ko talaga, mag-English. Kaya dun sa 6 na nag-invite sa akin, although alam ko si Coach Makinyo, marunong mag-English, o magaling mag-English, but syempre, hanap ako ng backup, baka kasi maubusan, magkasakit, lagnatin, kaka-English. So, naghanap ako ng isa pa. So, yun nga, nakakuha ko doon ako dumuktong, doon sa isang leader na sabi ko, kaya mo ba akong tulungan? Kasi yun yung unang tanong ko lagi. Kumbaga, papasok ako sa isang company, tatanungin ko muna, kaya mo ba akong tulungan? Kasi, hindi dahil leader ako na lang yung gagamitin mo. Ako na lang yung patatrabahuin mo. Kung ang tanong, kaya mo akong tulungan, for sure, mag-aang yung gagawin ko. Kaya ginawa ko, tinanong ko siya, kaya mo ba akong tulungan? Sagot niya sa akin, of course. Manager daw siya ng call center. Sabi ko, sa'yo na ako sasali. Bukas, mag-join ako. That time, walang pera si Coach Makinyo. Sabi ko, tara, mag-join ako. Ayaw, wala kang pera, ha? Ganun ako ka-aggressive. Dahil nakita ko yung konsepto ni Live Good, kakaiba. Hindi to pagalingan, hindi to patalinuhan. Unahan lang. Tama? Nauna ako kay Coach Maki. Di nag-diamond tuloy ako. Di ba? So, ganun yung proseso na ginawa ko that time. Kasi nga, sa ganitong industriya, joining is one thing. Doing the business is another thing. Ibig sabihin, pag nag-join ka, isang bus lang yan. Isa pa lang yan sa part kung para maging successful ka. Hindi nakita mo magandang complan, hindi mo nakita maganda ang product, magiging successful ka. But, ang kailangan pala, nakita mo na kaya mo rin gawin. So ako, ginawa ko, nag-decide kami that time ni Coach Maki nung pagbalik namin to, naghanap ako ng sponsor. Ang sabi ko sa kanya, dapat may system tayo. Hindi pwedeng tatrabahuin natin si Live Good nang walang sistema. Mahirap yun. Kasi bakit? Ano yun? Hataw-hataw lang. Pag napagod, quit. Tama? Ang pinakamadaling gawin sa ganitong industriya, yung mag-quit. Pero yung maging successful, may process po yan. May prosesong dadaanan yan. Kung may sistema, may proseso. So doon namin nilabas yung 4 easy steps. Sabi nga nila, ma-effective ba talaga yung 4 easy steps? Day 1 ko pa lang. March of 2025. No? So doon ako March 25 of 2023. Doon ako nag-start. So gumawa kami ni Coach Makinyo ng yung 4 easy step, yung approach, kung paano gagawin, ano sasabihin. So ginawa na namin yan. So, niran namin yan. First week ko po, ang nangyari sa akin, naging silver ako. Siyempre, yung day 1 ko, bronze. Diba? Kasi nagtatlong account ako, sinama ko yung 2 kapatid ko, na hanggang ngayon, hindi pa nila alam. Alam mo, totoo yung sinabi ni Ben na without single enrollee, pwede kang kumita. Ginawa ko, tinaray ko yung kapatid ko, sinali ko, kahit walang gagawin. May hindi nga nila alam ang Live Good. Nilagay ko yung pangalan dahil ako naman na magtatrabaho. Alam niyo kung mga 2 kapatid ko, hindi nababa ng $200 a month. So, ibig sabihin, may $400 ako na nakukuha. Ako kasi ako yung nakakaalam ng password. Ako nagbayad ng entry nila. So, natural, hindi nila nakukuha yun. Hindi nila alam ang Live Good. Hindi nila alam ang Live Good eh. Di ba? So, that's a reality na ginawa ko nung nag-start ako. Kaya day 1 ko pa lang, bronze ako. Tapos after a week, nag-silver na ako. Kasi nga, may have a system. Then, tuloy-tuloy lang namin ni Coach Maki. After 6 weeks, nag-gold ako. Ika 2 months ko, nag-platinum. Sipin nyo, from gold to platinum, 2 weeks lang ang difference. Tama? Tapos, after 4.5, pagdating ng 4.5 months ko, nag-diamond na po tayo. So, ibig sabihin, yung sistema, kumbaga nakukunik yan doon sa result. Tandaan nyo, kung pag sinabi nila, naku, hindi naman effective yung 4 easy step eh. Pag hindi ka nagkaroon na resulta, hindi yan talaga effective sa'yo. Pero yung result na nakita na nangyari sa amin, dahil yan lang ang proseso, which is, ano na nga sabi ko nga kay Maki that time, ito yung ito yung laban ng mga tao na pare-parehas lang tayo ng sasabihin, pare-parehas lang tayo ng ikukwento. So pare-parehas tayo ng pwedeng kitain. Tama? Sabi niya, ganun ba yun? Oo. Kasi kahit may pakausap kayo sa akin, 4 easy step lang, wala naman ako ibang sasabihin sa akin, kundi 4 easy step. Tama? Alam mo, may mga yung nag-start kami, pag may pinapakausap sa akin, 4 easy step lang ang tanungan ko. Ganun lang, nag-join ng tao. Which is,
Yung pattern ko, from day one ko up to now, yun lang. Walang iba. Hindi ko binabago. Bakit? Effective eh. Bakit ko babaguhin ng isang bagay, lalo na kung effective? Ang Correct. binabago, yung di talaga nagtitake effect sa atin. Halimbawa, bakit di nagtitake effect sa inyo yung 4 easy steps? Simple lang. Hindi nyo kasi ginagawa. O hindi nyo pa tinatry. Hindi once, Actually, hindi oo. twice, hindi thrice. Many Many times. times. Di ba? So, that's a reality na kung gagawin nyo si 4 easy step, hanggang ma-master nyo siya, o kaya tawag namin dyan, hanggang maging habit. Alam niyo yan, pag ang isang bagay paulit-ulit mong ginagawa, nagiging habit mo na. Kaya kahit pansinin nyo, ang galing ni Coach Maki, isubukan yung araw-araw mag-practice yan. Bakit di gagaling yan? Actually, apply eh. Hmm. Maisingit ko lang apply. Yung kaninang speaker natin sa basic program, si Gracie Puerte, siya mismo nag-testify, no? Yung sa crossline na nag-undergo sa Tawan Academy. Yun lang daw ang ginagamit niya right now. Oo. Di The ba? 4 easy step. Ang nakaka-worry kasi niyan, yung crossline gumagamit, tapos ikaw hindi. Tama? Doon ang Part sayang. ng team camp. Actually, Kaya- doon kami nanghihinayang. Kumbaga, dapat ikaw yung mas malaki yung privilege kasi lagi mo sa amin nadidinig at nakita mo sa aming application yan. That's why, yung iba nga, di ba? So, talagang sinilip lang nila. Tapos tinaray. Ang importante kasi sa lahat yung application. Baka mamaya natulungan ka pero hindi mo ina-apply, useless po yan. Okay. Pag mong ubusin na, alam ko naman kasi alam niyo po si Mentor Rex, nung ako Coach Malu, ito kasi ang topic po natin is new affiliate orientation. So we make it parang a little podcast para mas makilala po natin ang gusto. Or if you wish to become a diamond, dapat yung mindset natin yung tulad ng isang diamond. Alam mo, Coach Malu, nung way back na nandun kami sa aming company dati, alas 9, NDO, alas 10 kakain, alas 11 tapos ng kain, magsisimula ng isang tanong yung kasama namin. Anong oras kami bibitawan yan? 4 a.m. May trabaho pa kami that time. Hindi dapat umpisahan mo na ngayon. Kaya nga, umpisahan na. Kaya nga, piniputol ko kasi magtutuloy-tuloy yan eh. Hindi na magagamit yung slide na ginawa ko. Okay po. Apply. For the sake ng mga for the sake ng mga bagong members at mga members na, ano ba ang mindset ng isang Rex kampanya? Bakit siya nag-diamond agad? Okay. The word kasi mindset yan. Ano siya eh? Kumbaga, dalawa kasi yan. Isang conscious mind and isang subconscious mind. Sinabi mong mindset. Kasi pag sinabi mong conscious mind, yan yung tinatawag natin yung mga receptor. Yung sense. Tama? Sense of see, sense of touch, sense of smell, sense of feel, sense of taste. So yung sinasabi natin, nasa conscious mind na natin yan. Halimbawa, kung ano yung nakikita natin, di ba yun ang ginagawa lang natin? Di ba? Kung ano yung lagi, kung bakit nakasanayan. Pero the word subconscious, yan ang dapat. Kasi ang subconscious kasi, sa totoo lang, dyan tayo nagkakaiba, yung tinatawag na program. Pag sinabing subconscious, so yan yung kailangan na i-reformat sa atin. Halimbawa, hindi ka dating makwento. So dapat makwento ka ngayon. Yun yung adjustment. Tama? Halimbawa, sabihin natin yung hindi ka dati nag-i-invite. Ngayon, subukan mo mag-invite. So, dalawang opposite ang gagamitin mo. So, doon pa lang, yung pag sinabing subconscious mo, kailangan ma-reprogram mo siya. Halimbawa, hindi sa totoo lang, kasi tayo may mindset na mahirap ang buhay sa Pilipinas. Which is true. Di ba kasi mindset sa atin yan? Pero kung ikaw, pwede mo namang baguhin yung mindset nila. Dahil ang gusto mo, mapagbabago. Ayaw mong maging belong ka sa mga di ba, sa mga kakilala mo, kaibigan mo na kinakapos. So, dapat ganun. Para tayo, magkaiba tayo ng psychological wallet eh. Ako, pag in-offer sa akin, na pwede ako kumita ng, sabihin natin, dati nung nag-start ako, 100,000 lang, natatakot na ako kasi hindi ako sanay. Kaya ngayon, pag inoperan mo ako ng 100,000, parang napapaisip ako, sabi ko, parang maliit. Tama? Kasi, na-experience kong kumita ng mas malaki sa 100. Nasanay na ako yung kinikita. Kaya sa totoo lang, nung nagpahinga ako ng network marketing,
nag-try ako maghanap kami ng trabaho. Alam ni Coach Maki yan? Alam mo yung Nag-Shopee pa yan. na-hire na. Ito matindi. Hire na kami. Hmm. Kami na tinatanong ng may-ari, kailan kayo mag-start? Sabi ko, pag-isipan ko muna kasi yung offer mo, 1,000 a day. Sabi ko, teka muna ha. Pag-aaralan ko. Kasi yung psychological wallet ko, hindi ako pang 1,000 per day. Tama? Kasi yun yung nakasanayan ko. Pero kung yung nakasanayan ko, pwede na sa akin 500 a day, baka hindi ako nag-network ulit. Baka naganap na ako ng trabaho na pwede ako kumita ng 500 a day. Tama? Kaya lang, nakita ko yung sarili ko, o yung subconscious mind ko, alam ng subconscious mind ko na hindi ako pang ganun. Kaya sabi niya, no, wag kang papasok yan. Ito, tatrabahuin mo. That's the called mindset. Dapat ganun tayong i-program. Actually, pumutuloy-tuloy, di ka lang. Para maganda kwentuhan. Mindset pa lang yan. Coach Manu, totoo lang. Galing kami sa kabilang company, di ba? Kung saan kayo galing. Sa mga nandito. Well, the reason why kung bakit sinamahan ko itong tao to, imagine niyo kumikita ng 300,000 doon sa kabilang company. 300,000. Pero, iniwan niya yun at sumama doon sa... Per month yun, Coach Maki. Per month yun, 300 to nasaksihan ko si Aprex, 2011, ang sasakyan niya Bios. May buhok pa yan. Damit ko yan. Tama? O, yan, naubos. Alam bakit naubos yan? Naubos sa akin. Kimari. Ayun. Hindi kasi nga, that time, 300. Imagine niyo na may mga tao na kumikita na ganun. Hindi na nila iiwan yun eh. Pero kasi ang concern niya, yung mga taong naniniwala sa kanya, gusto niya rin kumita. Kaya sumama kami doon. Nagtayo yung dati naming upline. Now, Aprex, syempre, sinabi mo nga, subconscious mind, Coach Malu, parang ikaw, di ba, nagre-resist na sa'yo, na kaya mo na yung gawin yung pag-host. Kaya ko na. So, parang upline, yung value mo, kumbaga. Yan yung tinatawag na value. So, alam mo na yung worth mo, kumbaga. Kailangan pataasin mo yung worth mo. Okay? Now, ano ba yung attitude? Attitude naman ang pag-usapan natin. Kung ikaw ay nagsisimula sa ganitong industriya, halimbawa, nung nagsisimula ka, ano ba naging attitude mo? Kasi alam ko, mas mahirap nung panahon nyo eh. Ako kasi parang, kumbaga yung experience kasi, lagi niyong tatandaan. Hindi porke nagtap ka sa isang company. Pag lumipat ka, magtatap ka uli. Ako, ginawa ko talaga nag-start ako rito, humble down lang. Ibig sabihin, nagtanong talaga ako sa kanila, anong gagawin ko, paano ko sisimulan si Live Good. Kahit alam nila na galing ako doon sa ibang company na nasa top ako dyan, nag-top 1 ako. Pero sabi niya nga sa akin ni James that time, ano ka ba naman? Alam mo na yan. Sabi ko, hindi. Kayo na una sa akin ng isang buwan dito, so ituro nyo sa akin. In-accept ko yun na kailangan nila akong turuan. Kasi minsan may mga leader na ang thinking nila, magagaling na sila, hindi na nagpapaturo. So totoo lang, maraming leader ang pumasok kay Live Good na lumabas bigla. Bakit? Hindi kasi willing na magpaturo. Hindi porke downline mo yung sinalihan mo, hindi ka na magpapaturo. Ang ginawa ko that time, yung downline ko kasi si Coach James sa dati kong company, nung in-approach niya ako dito, sabi ko, bro, turuan mo ako kung paano gagawin si Live Good, ha? Naku, alam mo na yan. Kaya mo na yan. Sabi ko, hindi. Dapat ikaw yung mag-guide sa akin kasi. At kumbaga parang, system yan eh. Na pag nagsisimula ka sa bagong company, dapat willing kang magpa-train. Willing ka alamin kung anong meron sila na hindi mo alam. Kasi kung alam mo na to, for sure, baka kumita ka na ng malaki. Kaya pinaka malaking part dyan yung attitude. Kung titingnan natin, attitude is 80%. 20% lang ang galing. Sa total of 100 na kailangan meron ka, 20% ang skills and 80% yung attitude. Alam nyo, yan ang pinaka-crucial. Kasi ako that time, ang pinakamabigat sa akin yung pride. Pag ikaw yung kinain ka ng sarili mo ng pride, kahit kanino hindi ka makikinig, for sure hindi ka rin take off. Kaya kung ang attitude na kailangan niya adjust dito, be humble. Willing to accept. Pag nag-accept ka ng mga paliwanag, nag-accept ka ng mga training, ibig sabihin lang yan, madali ka makamove on. Tama? Kasi hanggat hindi ka, ang pinakamahirap kasi sa attitude, yung depression na tinatawag. Alam mo yun, alam mong magaling ka, pero hindi ka naging successful o hindi ka kumita.
ang pipiliin mo na lang diyan, mag-quit. That's the attitude ng mga loser. Yung sa Ay, loser. may add ko lang buhay na saksi ako dyan, Coach Marlo, kasi pinakikinggan ko lang yung gusto kong pakinggan at susundin ko lang yung gusto ko sundin. Nung panahon nag-start kami doon sa kabilang company. That time may sabi nga totoo nga yung sinabi ni April, yung pride. Manager ako nung nakuha ko niyan sa restaurant. Sinusunod ako ng mga tao. Ako nagpapa-implement ng rules. So, nung huling na namin part, tsaka ako nakinig sa kanya. Ayun pala paalis na kami. Doon ako nung sumunod ako sa kanya, doon ako nakapag-travel ng Boracay, Palawan. At the same time ng Hong Kong, yan. Yan, di ba, kinukwento ko na gusto ko. So, ibig sabihin, malaking factor talaga apply yung attitude. Buhay na saksi ako yan Tama? O kasi nabanggit before ni Mentor Rex na ang tigas mo nga daw pasunurin Tigas daw ulo mo Nabanggit niya sa amin. May share siyang idea. Ang gagawin ko dyan, tingnan mo to, ni-reinvent ko pa. So, don't ever reinvent the wheel. Yun yung maganda ron. Kumbaga, kasi nga, reason, baka maybe may tanong kayo, Coach Maki, pagkakataon mo na kumita ng malaki, bakit hindi pa dinownline si Aprex? Parang si Coach James, di ba? Downline niya. Totoo naman, pwede naman, pero hindi ko tinignan kasi yung income Yung knowledge na makukuha ko pa, yung i-guide niya pa ako. Sa ngayon, naka-monitor na, wala na ako dun sa guide. Sa guidance niya, nandun na lang siya sa monitoring sa akin. Advices, mga ganun. Kaya siguro nagbubunga na. Kaya naniniwala ko darating din ng time, kung ano yung kinikita niya, yun din ang kikitain ko. Yun. Pag-usapan natin yun, upline. Belief. Yan. Ano ba ang belief ng isang Rex kampanya for those na nakikinig sa atin right now, nanonood? Ako kasi yung belief ko, kumbaga parang lahat na kumbaga kontrahin mo, wag lang yung belief mo sa sarili mo. Pag sinabi kasi nung iba na hindi ka magaling, hindi ka talaga magaling. Kasi in-accept mo Pag sabi nila hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya to. Kasi pinaniwalaan mo sila. Bakit subukan? Ako kasi ganoon Kumbaga, alam ko yung capacity ko Kasi mas kilala ko yung sarili ko. Lagi ko kasama yan Tama? So, ang point ko, pag nakita ko isang bagay na alam ko sa sarili ko, na kaya ko, bakit hindi? That's ano sa akin yan Kumbaga, yun na yung pinaka-mindset ko sa sarili ko na mas una kong pinagkakatiwalaan yung sarili ko compared do sa ibang sinasabi na, uy, kikita ka rito, yayaman ka dito, hindi ako naniniwala doon. Paano ko yayaman kung hindi ako naniniwala sa sarili ko, nakikita ko. Pero pag una mong pinaniwalaan o yung belief sa sarili mo nandyan, believe me, hindi ka maliligaw. Kasi yan yung mag-guide sa'yo. Yan yung magpupush sa'yo para kunin yung mga goal mo sa buhay. Coach Malu, dyan pumapasok yung 3 golden rules ng team. Naalala mo ba yung golden rules? Ang golden rules kasi sa team natin, number 1, makikinig ka lang. Makikinig, sumunod, at magtiwala ka sa sarili. Yes. Yan. Bakit nga ba ganun apply ng slogan ng Team Camp? Kasi, tandaan nyo, wala naman nag-start ng magagaling. Kailangan mo lang talagang makinig. Pag nakinig ka, dalawa kasi ang advantage pag nakikinig ka Halimbawa, meron siyang ina-explain yung kakilala, may nag-e-explain. Nadinig mo, hindi mo alam, so may kadagdagang kaalaman ka. Pero pag may kulang yung sinishare nung nagpe-present, ibig sabihin, may alam ka na hindi niya alam. Correct. Tama? Kaya yun yung advantage pag ikaw nakikinig ka lang. Huwag mo Or isa sa mga apply na madalas mong sabihin na kanino siya makikinig. Yes. Diba? Siyempre, papapakinggan mo yung mga taong sabihin natin na alam mo dadaling ka dun sa gusto mong buhay. Gusto mong buhay, Yes. Lahat naman tayo may kanya-kanyang gusto Ikaw yung magdadrive, hindi yung nagsasalita sa'yo. Ikaw ang magdadrive, papakinggan mo siya kung paano mo mararating yung pupuntahan mo. Mabibigyan ka ng direction yan. Or sa madaling salita naman sinasabi mo, walang sasabihin sa iyo ang sponsor mo, yung upline mo, na ikababagal mo. Kabababa. Yes. Yes. Yung sumunod. Siyempre, ano yan hindi mo malalaman pag hindi mo sinunod yung mga sinasabi. Sa akin nga yan. Sabi ko naman, tama sa akin. Katulad sa'yo, Coach Maki. Hindi ako 100% submissive nung that time kay upline.
Pero nung paalis na kami, nag-submit ako, sabi ko sa kanya, eto, sagutin mo to offline. Grabe, effective pala yung mga sinabi mo sa akin. Ano sagot mo sa akin doon? Hindi, sagot ko sa iyo yan, natural. Hindi ko naman papagawa sa iyo yan kung hindi yan effective. Nagkataon Kasi, na baka pa. kasi lahat na kausapin ko noon, Coach Malu, pay in. 3 account, 7 account, nung paglabas ng sasakyan, tapos nadagdagan naman. Tapos, nung napunta na kami sa kabilang company, 2 years consecutive, pasok ako sa top. Kasi submit ako sa upline ko. O, yan ha. So, mag-submit kayo sa mga sponsor nyo. Yan ang importante, di ba? Sponsor, upline. Oo. So, napaka-importante pala na hindi lang believe, no, sa sarili mo. Dapat may believe ka not only sa sponsor mo or dun sa upline mo, lalo kung resultado na yan, di ba? Kung ano lang yung gagawin. Coach Malu, ikaw. Ito naman. Ano mo kay upline? Ayan. Pagdating naman sa commitment, ano yung Rex kampanya na yung commitment na yan? Gaano kalalim yung commitment na Ako sa isang tao o sa sarili ko, pag nag-commit ako, nagbibigay kasi ako ng ng target. Nagbibigay ako ng target doon sa commitment. For example, nag-commit ako na sige, sa sarili ko, ang commitment ko, kailangan kumita ako ng ganito. Agaki, ginawa ko may goal. May Yes. goal, oo. Yes, yung kwento ni Prex na itong Nung nag-declare ako nung araw na pagkatapos ko mag-sign in kay Livegood, nag-declare ako sa kanila. Sabi ko, declare na in 6 months time, kailangan kumita na ako ng 1 million and 6 months time dapat diamond na ako. So nag-commit ako sa sarili ko na kailangan kukunin. Kasi Okay. alam mo, mag-commit ako dun sa apply ko, yung apply ko hindi rin naman gagalaw. So hindi ko rin makukuha yung goal ko. Unang ka mag-commit sa sarili mo. Pinakamahirap kung kumbinsihin yung sarili mo eh. Diyan ka magkukumit. Diba? Pag committed ka, alam mo yung galaw mo, alam mo yung goal mo, alam mo kung saan ka papunta. Everyday, hindi ka maliligaw. Bakit? Committed ka eh. Pangalawa, mas masarap namang mag-commit sa mga taong committed. For example, may mga leader ka, apply, gusto ko kasi mag-diamond. Talaga? O sige, ito gagawin, ito gagawin, ito gagawin. Ang daming excuses. So, paano ka mag-commit sa isang taong mas marami yung excuses kaysa sa commitment na ibibigay niya? Dapat, pag ako kasi ganun ako eh, pag aram ko yung tao na, apply, tulungan mo naman ako, gusto ko kasi maganto. O sige, tutulungan kita, pero isa lang ang gusto kong marinig. Kaya mo ba mag-commit sa akin? Baka mamaya, mahirapan ka, sayang naman. Kasi pag nahirapan ka, mag-quit ka lang din. So sayang, mawawala na yung commitment. So pagbigay ng commitments na masyado malalim yan. Kumbaga, depende yan sa pagkatao mo kung kaya mong tanggapin yung commitment na kunin yung goal mo. Baka mamaya, Kaya dapat yan, Coach Malu, Prex, diba? Yes, upline. yes lang, oo. Pag sinabing invite ka lang. Pag sinabing present ka lang. Oh, Diba? sa mga nandito right now, no, unti-unti na natin nakikilala kung bakit nag-diamond si Mentorex. Okay? So, ang tanong, committed ka ba dun sa pagiging diamond? Yan, di ba, Coach Malu? Ikaw ba, Coach Malu, committed ka ba mag-diamond? Committed ako. Committed. Yan. Okay. Next. Di tayo lalayo dun sa now. Aprex, nung nag-start ka, paano mo na-handle yung discouragement? Well, obviously, most of na nandito, naranasan yung discouragement. Paano mo hinandle during that time? Actually, ang discouragement everywhere nandyan dyan eh. Expectation, too much expectation, na sometimes ikaw rin naman yung hindi mo ginagawa yung commitment mo. Magkaruktong yan eh. Isipin mo, pag ikaw hindi ka nag-commit sa sarili mo, madi-discourage ka doon sa ginawa mong goal. So lagi yung magkaduktong yung discouragement and commitment. Yes, alisan mo ng commitment. Wala na, madi-discourage ka ng kunin yung mismong goal mo eh. Kaya ako, pag may nagsasabi sa akin, hindi mo kaya yan, mas lalo akong nanggigigil. Bakit? Pag sinabi nila, challenge. Challenge ka eh. Challenge yes. yun. Hindi ko siya tinitake as negative, tinitake ko siya as challenge. Tama? Kasi bakit? May nakagawa, lagi niyo tatandaan. Pag ang isang bagay may nakakagawa, posible. Pero pag wala nakakagawa, imposible. Ang discouragement na masasabi mo sa sarili mo, kaya ka nadi-discourage, yung wala ka namang ginagawa, nag-expect ka pa. Yes. Tama? Ako kasi ganun eh. Parang
doon ako madi-discourage. Kasi wala man ako na-expect kasi meron akong commitment. Nag-commit na ako sa sarili ko eh. Bakit pa ako? Correct. Actually, kay Live Good, ang discouragement na inabot ko, isa lang. Isa lang. Uy, ano yun, ano yun? Ang target ko kasi, 2 months, magda-diamond ako. Na-discourage ako kasi 2 months ko, platinum lang. Kasi si Coach Which is, Fernan, ang pattern mo si Coach Fernan. yes, si Coach Fernan kasi nakita ko na 2 months, nag-platinum, ay nag-diamond. Diamond. Eh ako, after 2 months ko, nag-ano ako, na Platinum pala. platinum lang. Parang bumaba. Pero sabi ko, hindi, nag-commit ako sa sarili ko, nakukunin ko pa rin. Kasi, target lang naman yun eh. May goal ako ng 6 months eh. Ang target ko, pwede kong pabilisin, pwede pabagalin. Pinabilis ko 2 months para makuha ko yung diamond, eh hindi nakuha. Tinuloy ko lang ulit. Kaya yung kalahatian, 4.5 months, nag-diamond na ako. Kasi bakit? Tinuloy ko eh. Hindi ko man nakuha ng 2 months na mag-diamond. 4.5 months sa tapos ko, kuha ko pa rin yung goal ko. Kasi nag-commit pa rin ako. Hindi ako nagpadala sa discouragement. Ano lang, siguro naging emotional lang. Parang ang bagay ko. Sabi ni Coach, Di ba? sabi ni Coach Evelyn Bernal, ganda ng topic. Sabi ni Coach Fernan na ni Fernando, makinig, sumunod at magtiwala. Nako, alam niyo ba maganda story na ito ni Fernando pag napakinggan niyo to. Sabi ni Coach Marian, manonood lang sa live. Sabi ni Felipe, yes, upline. Sabi ni Ray Fernandez, may masterclass ba kayo, Coach, na kahit crossline? Ayan, sinabi na ni Coach Isabel, The One Academy. Upline, ano masasabi? Kasi ngayon, di ba, sa Live Good, ang game plan natin, 3 lang. So, expectations, may discouragement talaga. Kasi hinahanap mo yung 3. Kasi, Coach Malo, yung dinesign kasi na strategy, nilapatan niya ni Aprex ng game plan. Game plan. Kasi nga, di ba, we experience, tama yan, apply, no? We experience ng attrition. Tama? So, ang ginawa nila, February pa lang, nag-assess na kami nila Aprex hanggang pagpasok ng taon. No? In-assess na namin yung nangyayari. Inuna namin yung The One Academy. Tapos, still, bumababa yung numbers. So, doon na pumasok yung strategy. Actually, meron pa yung fastest way to become diamond. Ang strategy lang ang pinasok natin. Para hindi magkaroon ng attrition, yun yung ginawa namin, yung game plan. Paano mo naisip yung game plan na plan? Actually, yan eh. Para maging normal lang sa kanila yung discouragement, kasi especially in your team. Mas maraming na-discourage kasi nga, yung iba hindi na sila nagsasubscribe. Hinahanap ko yung problema, bakit hindi? In-interview ko sila. Bakit ba hindi na nagsasubscribe? Kasi ito mga to, ako na nga lang nagsasubscribe, ako na nga nagbabayad, inako na. Natural, kahit naman ako, kung ikaw magbabayad subscription ko, bakit pa ako magbabayad? Bakit mo ba binabayaran? Di doon lumabas ang katotohanan. Bakit mo binabayaran? Kasi gusto ko silang mabago. Ang tanong, gusto ba nila ng pagbabago? Gusto ba nila? Kailangan ba nila? Hindi. Ako lang naman ang may gusto mag-subscribe sila. You see? So, kaya na lumabas, pag gusto lang natin, doon tayo mapupunta sa discouragement kasi tayo lang yung may gusto. Ang dapat tumira sa atin, yung kailangan ba ng taong kausap natin. Correct. Kaya lumabas yan sa program natin na kailangan ba ng dagdag. Tagal na namin ginagamit yan, Coach Malu kaya nagkaroon ng 2.0 kasi yung una, gusto mo ba ng dagdag kita? Merong isang leader na ang dami na raw na chat, gusto. So, in-assist namin ni Upline. Doon lumabas yung kailangan. Madalas kami mag-brainstorming yan ni Aprex. Lalo dyan. Hindi yan basta naisip. Hindi yan basta naisip. No? Inaral nyo talaga. Yung The One Academy naman yan, turo yan ni Aprex. Lumalim lang ng gusto yan. Kasi nga, based on experience and advice ni Aprex, since ako yung executor, ako nag-execute, kahit ang BHM, actually, napakaganda ng platform ng Team Camp. Isa yan sa once na nagkaroon tayo ng BHM, may planning na kami dyan na gagawin talaga ni Aprex. Yun nga lang yung naatinan kong BHM talagang first time ko kasi. Kaya sobrang na-amaze ako. Hindi pa yung solemn. Alam niya Aprex yan. Hindi
mababaw lang yun. Hindi yun yung kalidad ko nung basta, sa mga nasa Dawan Academy, no, abangan Lalo niyo ko po yan. excite dyan yung second batch Oo. ng A BHS. second batch, abangan niyo yan. Okay. Brex, araw-araw kitang kasama, araw-araw ko kita ko excitement mo. Paano mo na-maintain? Ano lang, kasi ako, hindi ako na masyado nag-entertain pag mga negative eh. Pag may nagsabi sa akin problema, ang tinitingnan ko yung solusyon. Kasi bababa ang excitement level mo pag andun yung problema sa lagi sa'yo. Tama? Pag lagi mong iniisip yung problema, walang excitement. Pero yung solusyon, may makaisip ka lang ng isang solusyon, uy, excited ako. Gusto ko i-apply, gusto kong gawin. So kahit maliit lang, sa tingin mo, hindi ka pa sigurado, pero may excited ka kasi bakit? Kasi meron kang way kung paano mo masusolusyonan yung problema na Solutionan. nakikita mo. Kasi, Kaya nga, sabi ni Coach Mabig sa'yo, di ba? Solution maker ka? Solution. kaya nga, hindi, sa ako kasi, nakabase ako doon sa sistema eh. Kaya nga kung tatanungin nyo, paano may mga nagre-reklamong mga downline na bakit hindi ako kumikita, babalikan ko lang na sagot yan. Ang sagot ko lang dyan, nasaan ka sa 4E system? Tama? May sagot na eh. Pag sinabi niyang up kasi, ang hirap kasi ng approach eh. Oh, you see, pag naghanap ka sa akin ng income, approach pa lang, hindi mo na nagagawa. Correct. So may sagot, may solusyon na eh. Kaya yung 4E system, hindi lang nilagay yung basta dyan, pang sagot yan sa lahat ng tanong ng mga leader natin. Ayan. Doon na umiikot sa Yes. 4E system. Anong mo kung nagagawa yung 4E system? Pag hindi, wala talagang result. Sa mga nandito upline, bibigyan natin namaya sila ng pagkakataong magtanong. Magtanong. Live. Oh. Mag-isip na kayo ng pinakamahirap na tanong, sasagutin niya ni Upline Rex kampanya. Meron kayo Wala tanong pang dyan. nakapagtanong eh. Wala pang Pagkakataon na. nakapagtanong na mahirap oh. Pagkakataon niya maya-maya. So, Rex, kasi nga, tayo magkakilala tayo. For those sa mga hindi nakakakilala, magkasama na kami ni Upline Rex way back 2011. So, nagstay ako sa kanya. Tapos dumating po ang point na as in nasaid din si Aprex. Nagkaroon ng maraming kotse, sports car, dumating ang pandemic. Yan, di ba, Play? Dumating ang pandemic, yung savings niya nawala. As in, madalas na tambay dito yan si Aprex sa lugar namin. No, bukod sa nag-delivery Shopee kami, may pinasukan kaming NGO. Siya yung vice president, ako secretary. That time, zero po talaga. Baka kasi akala nyo si Mentorex galing sa may pera. Nagkaroon, 34 million na kinata niya sa kabilang company. Pero bumaba rin, nag-zero rin. Maraming hindi nyo alam na kwento si Aprex na dumaan din sa downfall. Kaya ko ini-emphasize yung excitement kasi nga yung kwento ni Upline Rex, hindi siya nag-focus sa problema. Nag-focus siya doon sa solusyon. Upline, yung na-experience mo na ang dami mong tinulungan pero nung ikaw nangangailangan, lahat ng natinulungan mo, ano nangyari? Siguro lesson sa akin yung lesson. Kumbaga, masarap nung makatulong ka, pero dapat talaga huwag ka na mag-expect ng balik. Totoo. Kasi, masasaktan ka lang. Pangalawa, tumulong ka naman eh. Ang purpose mo is tumulong. Kumbaga, ayun, ang nasabi nga sa akin, halimbawa, may nanghihiram sa'yo ng 1,000, bigyan mo ng 200, 100, hindi ka man balikan, okay na yun. Okay lang. Tama? Kumbaga, instead na pautangin mo, bigyan mo na lang. Oo, bigyan mo na lang, tulong na lang yun. Kaysa dati, talagang, alam mo, naging, kaya ako na down nung time ng pandemic, dahil wala naman akong ginagawa, wala akong pinagkakakitaan. Tapos, ang dami ko natulungan, walang bumalik. So, naging lesson lang sa akin. Ngayon, hindi naman masama tumulong, but ang point, dapat marunong ka na. Matuto ka na kung saan ka, alam mo yun, may pagkukulang. Ganun naman daw talaga. Ang problema, matuwa ka pag may problema. Kasi bakit? Kasi yan yung, sabi natin, diyan ka madidevelop, diyan ka matututo, at diyan ka gagaling. Tama? Kung walang pagsubok na darating sa buhay mo, useless ang buhay mo. Tama? Kung puro happiness lang, maniwala ka sa akin, madaling kunin ni Lord daw yan eh. Dahil basta Okay. ano lang, kumbaga, dapat natututo tayo sa tayo nagkakamali minsan. Ayan, may mga tanong dito. Okay, pakisagot na lang. Sabi ni Sir Ray, pero paano maka-enroll sa Dawan Academy? Ayan, meron pong link yan. PM nyo po ako or PM nyo po si Coach Malu. Bibigyan kayong link niyan. Si Ma'am Esme, mga coach, pwede po ba makaingin? Naka-live, no?
Coach Isabel, yung sa mga pinakamahirap yung mag-isip ng tanong para kay Mentor Rex. Rex, ang pinakamahirap na tanong yung mag-isip. Sabi Yun. ni Coach Art, how to be you, coach. Sabi ni Ray Fernandez, effective ba talaga ang approach na pwedeng kumita kahit hindi mag-invite? Ayun, maganda sagutin mo yan. At bago ako pwede ba, effective ba daw? O yan, effective ba? Sabi daw ni Ray Fernandez, talaga yung approach na pwedeng kumita kahit hindi nag-invite. Kasi Okay. marami talaga yan. Gusto nila talagang maklear Ang yan. sagot ko po ay effective po yan. But, may but ha. May tax yan, may but. Ibig sabihin, effective po yan. Yung sasabihin mo sa tao, kasi dyan lumaki si Live Good nung nag-start po talaga. Honestly, kahit ako, dyan ako na-hook eh. So, kaya lang niya, nagkaroon ng malaking problema. Dahil na-misinterpret ng mga ibang tao na wala na talaga akong gagawin. Ang totoong niyan, mag-join ka nang wala kang gagawin. Halimbawa yung dami account mo, ikaw rin ang magtatrabaho, walang gagawin yung dami account mo, pero kikita talaga yon. Not necessarily na mag-join ka sa isang tao na wala kang gagawin, pati siya wala rin gagawin, wala rin kayo kikitain. Tama? Hindi Pero naman tayo- literally, apply, di ba? Literally, talaga may kumikita dun sa unang bugso natin. Di ba? Kasi ako, may mga, ikaw, katulad ni Pastor. Oh, di ba? Yung unang pastor na unang naniwala sa apply, i-share mo yun. Oh. Diba? Kaya ano po yan? Kaya kung magbabase kayo dun sa ano ba yung purpose nyo? Kaya nga nilagyan natin ng kailangan para mag-workout yung tao. Kasi pag hindi mo nilagyan ng kailangan mo ba ng additional income, maglalagay ng pera, magbabayad sa'yo, pero walang gagawin, hindi niya kailangan. Kasi ginawa niya time deposit yung account mo. Naglagay siya ng pera, wala siyang gagawin, tutubo pera niya. Time deposit tawag doon. Tayo kasi, kaya nga ang word na ginamit natin sa approach, kailangan mo ba with commitment yung kailangan. Diba? Pero, which is pwede yun kung ikaw, kung yung nagtanong mismo ha, kaya mo mag-invite para ma-spill overan mo yung mga pinangakuan mo na walang gagawin pero kikita. Pwede po yun. Teka lang, Depende sa... di ilalagay ko na lang yung pamilya ko kaysa yung ibang tao. Tama. Dapat ganun ka mag-isip. Hindi dapat yung pangakuan ka lang. Dapat tatrabaho. Okay? Ayan. Sabi ni Coach Isabel, relate ako dyan, Coach mismo, close relative ko na buong buhay ko. Puro tulong ginawa ko. Pero nung bumagsak ako, wala akong napala. Nako. Ayan, totoo yung nangyari yan kaya Prex. Ayan. Ganun, Coach Isabel. Sabi ni Bishop, on the average, 4.5 months na naging diamond si Coach Rek. Ay, may maaga pa po, Bishop. May mga, alam ko, may mas manauna pa. 23 days, pinakamabilis. Ito yung nasa India. Coach Esme Carlos, Coach, yung sa akin, 10 ko, walang ginawa, kaya inabot ng 1 year. Pinabunuhan. Hindi, umabot ng 1 year. Upline, meron bang fear si Mentor Rex kampanya? Kasi if we going to category, yung fear, dalawang klase naman yan. Is it positive and negative? Yung negative niyan, yung abbreviation natin, false experience appearing real. Parang ikaw lang naman gumagawa ng sarili mong multo. Yes. Pero if you feel fear, face everything and rise up. Si Rex Campanya, ano bang meaning sa'yo ng fear? Ang fear para sa akin kasi part kasi yan ng success ko. Na minsan kung saan ka nahihirapan, saan ka natatakot, saan ka feeling mo hindi mo magagawa, mas lalo mong itry. For example, yung pagpe-present. That time nga, inisip ko, nung hiningi ko kala Coach James, sabi ko, may system ba kayo? Nung sinagot sa akin, wala. Sabi ko, yari, Maki. Doon pa lang, may fear na ako. Sabi ko, paano tayo take up? Wala tayong sistema. Doon pa lang, nagka-fear na ako sa day 1 ko pa lang. Kasi yung sinamahan ko, walang sistema. Sabi niya, gawa kayo para mas maganda. O di, patay, sabi ko. Di, gawa kayo, Maki. Yun lang, doon lang ako nagkaroon ng fear. Kasi bakit? Yung capacity ko kasi alam ko na parang, dapat kilala mo yung sarili mo. Kaya ka naman nagkakaroon ng fear pag ikaw mismo nawalan ka na ng tiwala sa sarili mo. Correct. Yes, totoo. Pero hanggat may buhay yung tiwala. Wala ka, Mentor. Ha? Saan na siya? Nawala ka. Wala. Na-off yung camera mo.
Bakit na off? Nawala. Nawala ka sa screen. Ayan. Wala. Habang inaantay natin si Mentorex, baka may mga tanong po kayo. Kaya nga Ayan, eh. sabi ni Esme, Pero hindi at ko least po nakikilala natin hindi, sinagot. Coach Malu, sinagot, hindi ko po inabunuan, pero asanes sila na nakikita, ayaw naman gumawa. Puro lang ako push ng push. At ang tanong kasi dito, Coach SP, paano mo siya in-invite? invite. Yun kasi, di ba, Ano yan eh, Madalas, maraming, baka oo, ikaw lang yung may gusto, di ba? oo. Baka ikaw lang Tandaan yung po may gusto. natin, Coach Malu, di ba, long term po si Live Good. No? Totoo. Kung parang hindi ko kayo masyadong mabigatan, no? I suggest, kung kaya niyo tatlong account, magtatlong account kayo. Pag kumita na, tsaka kayo magdagdag para ma-follow niyo yung Get 3. No? Pero kung di, ang gawin mo, mag one account ka, i-maintain mo yung account mo. O kahit nag-monthly ka, tapos mag-goal ka. Katulad ka, di ba, napaka-importante ng goal. Oo. Apply, nandiyan ka pa. Wala. Ito, sagutin muna natin ito mga ito, Coach Malu. Malapit na tayo matapos eh. Aba, mag-alas na. Sabi ni Coach Don Abese, Coach, sayang kung ngayon lang nakita ko ang ganitong sistema ng 4 easy step na sobrang gaan, buti hindi kami tumigil. Ngayon, nabuhayan ulit, masaya kami at salamat Coach Isabel na dinala kami ng team at nakapasok dito sa Team Cup. Love you all, live good. Okay, kita mo? Yun yung importante na may sistema yung team, no? Ako, Coach, yan ang tutulong. ina-apply ko ngayon talaga, lahat ng nakakausap ko. Yung 4 easy step lang. Yung yung program natin, kailangan mo ba ng dagdag at saka kaya mong gawin yung 4 easy step. Oo. Actually, isa sa mga nagbigay ng malaking grupo sa akin yan, si Fernando Damaso. Ang gagawin lang niya, 3-way call lang lagi. Ako ang taga 3-way call, ako taga close. Hanggang nauna pa nag-platinum yan sa akin si Fernando Damaso. Shout to Fernando Damaso. Ayan, yung aking nagbabalik loob. Ito, nagbabalik loob. Hello, Sir Fernando. Ayan, graduate na rin yan. Abangan nyo pa lang, recognition ng mga Dawan Academy Batch 7. No, i-recognize na natin sila. Kailan may schedule na yun, Coach? Meron na? Wala pa nga kasi nga naroon tayo ng mga changes, no? Ayan, asan na si Mentorex? Hindi na tayo binalikan, Hindi na tayo binalikan, nabibitin tayo. Ayan, nabitin po ba kayo? Ayan, so antay-antay na natin. Oo, kasi nga, the reason why wala pa naman 10, no? Kasi 8:30, isang oras sa kalahati, dapat hanggang 10 lang tayo. So, konting slide na lang po ito. Again, the reason why ginanito ko po yung now, para mas makilala nyo ng buo, no? Yung, not only the system itself, but also the character ng mga taong nag-diamond. Kasi kung titingnan nyo po, no? Kung titingnan nyo po, Coach Fernan, almost the same din yung naging attitude nun. Lang mga kumikita, mga top distributor na yan, iisa ang attitude. Coach Malu. Pag pinakwento mo si Coach Fernan, iiba lang ang naging istorya, pero yung mindset, kasi Coach Fernan never nag-employment si Coach Fernan. Nag-employment si Coach Fernan, pero nakita niya na ganitong industriya, nagtuloy-tuloy siya. Di ba? Si Coach Harold, di ba? Tumigil. Pero since nasa bloodline niya ang pagiging networker, nagtuloy-tuloy. Tama? Ganun ngayon. Kaya ngayon, ako, after ko mag-resign, Coach Malu, hindi na ako nagtrabaho. Ito na ang bread and butter ko. Pero sabi ko nga sa'yo, kung agad ko ang nakita to kung agad ko talagang tama na ganito kadaling gawin ang online business, baka hindi ako tumagal ng 32. Correct. Kaya may gagawin po kayo. No? May gagawin po na kailangan po, ayan, pag sa mga katulad ng mga naka-attend ng Dawan Academy, sumapukasahan basic program, atinan nyo po yung body, heart, and mind. Alignment po yun. Alignment po na ginagawa namin na matagal na. Actually, nakita ni Coach Malo, hindi pa siya pulido. Hindi daw maka-unmute siya, Prex. Andiyan na siya, Prex. Asan na siya, Prex? Para matapos yung niya. Asaan siya? Coach Ian, pasuyo nga kay Mentorex. May nag-send ng picture, Asa ba si Mentorex? Ayun na. Kanina pa
Kanina pa ako nandito, di mo ako nakikita, ang puti-puti ko. Hindi ka namin makita. Lumipat Ayan, yan, Diyos, lumipat. may kanina. Lumipat ako kasi nag-lose yung aking mic. Ah, So anyway. ayan. Ay, Back to the may ball game. natakot ka dun sa walang system. Tama? Ano? Pero yung system, walang Ah. system sila Coach Yung James that time tinatakot nung niya. nung nag-join tayo. Kaya kami Hmm. niyan, ang nangyari niyan ni Aprex, alam mo parang magkukulab kami? Bibili kami isang boteng grande. Yung 4 easy step, nung nilapat na namin as a system, kasi kami muna gumawa nun eh. Ganun yung system. Pero hindi pa siya nakalapat as 4 easy step. Yun lang yung system namin that time. Si Aprex, sariling kayod na ako. Since marunong na ako, naituro niya, sariling kayod. Ako nga yung pinakamataas ng number that time. Bago pumasok kayong grupo ni Adap, tsaka ni Mike Marcelo. Ayan. So instead, Aprex, na fear ang pinairal mo, which is false experience sa Perryville, etong face everything and rise. Tama ba ako? Yes. Yes, yan yung Hello, Ah? sound check. Kita ka namin offline. Okay nga, ayan. Ayan. Ayun. Ayan. Yes, yan yung aking in-apply. Kasi nga, tandaan nyo, ang fear kasi ano lang yan, ikaw lang ang gumagawa ng ikatatakot mo. Sabi nga nila, huwag ka matakot sumubok. Kasi pag ang pagsubok ay hindi mo hinarap, so mananatiling pagsubok pa rin yan. Kaya dapat, lahat ng pagsubok na dadaan sa atin, sabi niya, wala namang pagsubok na hindi natin kayang lagpasan. Ako laging ganun eh. Ba, may problema. Oo, pag ba may problema, ang lagi ko sagot niya kay Maki, makakaraos din ako dyan. Malalagpasan ko rin yung mga problemang yan. Matagal ko na, napatunayan na ni Maki yan yung mga ganyang mindset ko na, okay lang, problema yan. Minsan nga may galit sa akin, galit na galit. O di okay lang, ikaw na galit, ako hindi. Hindi ko problema eh. Minsan pag hindi mo problema, huwag problemahin. Problemahin, tama. Ano ba yung sinasabi niya, Prex? Master your emotion. Emotion, no? Kailangan. As being a leader, dapat yun ang meron ka. Kasi pag lahat ng negative pinakinggan mo, pati ikaw negative na. Lahat ng problema ay absorb mo, pati ikaw may problema na. Isipin mo, sinumbong lang sa yung problema, poproblemahin mo ba yun? Hindi, susolusyonan mo. Kaya nga sinasabi sa'yo, para mabigyan mo ng solusyon. Kung ikaw mismo, pati ikaw, magiging fear sa'yo, yung sinabi niyang problema, wala mangyayari. Tama, problema pa rin yun. May tawag dyan eh, Coach Mali, yung pinakikinggan ko sa YouTube, stoic. Stoic na mga philosopher, si Marcus, basta pinakikinggan ko yan, How to Master Your Emotion. Isa yun sa naalala ko yan, si Upline Drix. Punta kami ng Ortigas. Upline, Ortigas, tanda mo. Tumawag ang asawa ko. Pagtawag ng asawa ko, syempre, resign na ako sa work. Nandun ako para magbago yung mindset ko. Kasi alam ko na dapat ba, tumawag asawa ko, ganito. Sabi ko, di buwi ka. Naghiwalay kami. O di, pagdating ko sa bahay, wala nga. O di sabi ni mentor, o sige, gusto mo, sumama ka lang bukas. Saan tayo punta line? Punta tayong Pico de Loro. Wala na sa bahay ang asawa ko, Pico de Loro. Baga, naging masaya pa. Parang feeling sa old thinking ng tao, hiwalay na, nagpakasaya pa. Meron pa akong picture, natatanda ko, lately lang sinabi ng asawa ko, alam mo, kinainis ko sa'yo, kaya hiwalay lang natin, umalis ako sa bahay, nagpa-picture ka pa, nakahubad na masaya. Hindi daw maalis sa isip niya. Hindi, kasi nakuha ko naman yung logic. Bakit naman magpapakasintimiento ka pa? Hindi ka makakapag-isip ng solusyon sa problema. Solution. Oo, ayan. O, sabi ni Esme, hindi niya daw inabunuhan. Sinisi na naman, Coach, nakikinig si Coach Fernan. Video ni Coach Fernan po, nakikita ng walang invite. Actually, kung pinanood nyo po ng buo, yung mga video ni... Kasi kinatkat yun eh. Literally naman po, sabi ka, tulad ng sinabi ko sa iyo, kaya ko patunayan na may kumikita ng walang invite. But again, kung gusto mo talagang kumita dahil sumali kay Live Good, dapat may gawin ka. Kaya ngayon ang in-explain namin kanina sa inyo at yun yung pinag-isipan natin sa system natin, Coach Malu. Paano ba nila natin matutulungan yung mga first-timer para kumita kagad? Kasi pag kumikita na yan, mag-i-stick yan. Okay? Coach, sayang kung ngayon ko lang, nabasa na natin to. Sabi, Bitin, sabi ni Art, Coach Link, mamaya po, ayan.
Hindi daw nakamute. Okay na. Coach, remember sa batch 8 enroll. Opo, paano namin kayo makokontak? Ayan. Hanapin niyo po, Coach Maki. Ayan, ibigay ni, Art Cebu, Pogi, na mga katabi ko. Hindi daw. Ayun, oh. Ayan, may picture. Ito si Coach Art, yung magaling kumanta. Oo, si Coach Art yung kumakanta doon nung tayo ay nakila Coach Fernan. Question. Away from negative people. Paano ko yun? Okay. Ano daw? Anong question niya? Stay away from negative people. Paano kung yun misis mo? Ayan. Aprex. Eto, may magandang kwento dyan si Aprex. Aprex, ito. Para sa mga may asawa. Kung ang asawa daw ang mismo negative. Ayan, ha? Sige, ilang slide na lang naman tayo eh. Matatapos na tayo. Aprex, paano mo sasagutin yun? Pag yung asawa mo mismong negative, okay lang yan. Pinaka the best na gagawin mo dyan, gamitin mo siyang motivation. Sometimes kasi, kaya yan naiinis, nagagalit, because walang result na nakikita. Ako, yun, kumbaga kung titignan mo yung biggest reason, bakit ako nag-network, yung totoo, bakit ako nag-networking, isipin nyo po, pinapili rin ako ng asawa ko. Ayan, maganda yan. Pinapili ako kung pipiliin ko sila o yung networking. Siyempre, dahil mahal ko yung pamilya ko, pinili ko yung networking. Isipin nyo bakit ko pinili yung networking? Kasi alam ko, sa sarili ko, kilala ko yung sarili ko na ako nakakita, ako gagawa, ako tatrabaho, ako kikita. Mapaprovide yung pangangailangan ng pamilya ko. Tama? Pero pag pinakinggan ko sila, maya't maya, para kang alipin doon. Kasi bakit? Uutusan ka, wala kang trabaho, wala kang gagawin, wala kang kita. Ikaw lang yung may milmaan. Alam mo, sabi ko nga, buti na lang tama yung decision na ginawa ko na nag-network ako. Why? Alam nyo ba, right now, yung tatlong anak ko, yung panganay ko nagdodoktor, yung pangalawa nursing, yung pangatlo engineer sa Lasal. So isipin nyo magkano magpaaral sa Lasal. Sabay-sabay. Because of gentong industriya, multi-level marketing o networking o sabi natin live good. Because of live good, katas ng live good. Ngayon nagpapaaral. Yun ang nagpapaaral sa kanila. Pero kung ako nag-decide noon, dahil negative yung asawa ko, malamang hindi nag-aaral sa magandang eskwelahan yung mga anak at hindi nila makukuha yung gusto nilang kurso. Tama? Kasi anong mindset mo yun. dyan? Share mo nga yung mindset mo dyan. Bakit, paano mo ginawa siya? Feeling mo nasa ano ka lang? Nasa abroad. Kasi nga, isipin mo, pag long distance, kahit na magsalita yan, edi okay. Kasi hindi mo lang siya rin. Lagi mo isipin, tignan nyo the best solution dyan, kung negative ang asawa mo, mamrospect ka. Hanap ka lang ng prospect. Bakit? Pag may kakausapin ka, hindi mo maisip yung asawa mong negative. Wala ka lang prospect, kaya ka nagnineke, kaya nakikita mo yung negative na asawa. Pero pag ang dami yung prospect, kaya mo sa isang araw, 5 yung kakausapin mo, wala ka buong araw sa bahay. Kasi meron ka 5 prospect na kakausap. Lahat ng negative na nakakausap mo, kailangan talaga may makitang result sa'yo. Yes. Huh? Yes. Totoo yan. Kasi na-experience ko nga rin yan, Coach Magin. Alam niya, Prex yan kasi lahat ng, parang itong tanong na to, Wilson, para sa ito, Wilson. Oo, yan, Coach Wilson, alam mo na. Yung sinasabi kong, since hindi nyo nakakasama si Aprex, no? To master your emotion, ang suggestion ko, makinig kayo sa ano ba yung sinabi ni Stoicism by Marcus Aurelius. Yan. Para ma-master nyo yung emotion nyo. Yan yung pinakikinggan ko right now. Ayan. So, okay na. So, naintindihan nyo na. Grabe, no? Yung Coach Malu. Kaya bang yan? Halimbawa, asawa mo, nagne-network, tapos ikaw, hindi. Wala nang tapos pinapili mo. Ano mararamdaman mo bilang babae? Sasaktan ako. Pero, afterwards, yung decision ng lalaki, na ibibigay yung nyo, masaya. Kasi nga, siyempre, sa una, iba yung maiisip mo Di ba? Kasi mga babae, siyempre, parang ang kiliti talaga namin, parang gusto namin priority kami. Ganon. Hindi, kasi ang mentality Kaya lang kasi ng ang lalaki, mindset ni Mentor Rex ay maganda naman talaga dahil nga para sa pamilya niya. Kasi nga, kami ang gumagawa. Breadwinner, kumbaga. So, pero dapat sa inyo mga babae, naman talaga, ang lalaki naman talaga yung nagdi-decision when it comes to finances. Kasi kayo mga babae, huwag kayong magagalit sa akin plak lang kayo, plak. Alam mo yung plak? Ano? Pera lang ang katapat. Okay, Pera tamo. lang katapat. Okay, next. Okay, Upline, how about your faith?
Kasi, syempre, ang fate hindi yan nakikita eh. Mm-mm. Paano mo nakita, paano mo na-vision yung mangyayari sa'yo nung nag-decide ka? Simulan natin doon, nag-decide ka na gawin yung network compare mo sa pamilya mo. Para at least sa mga first-timer, at least makuha nyo yung idea. Bakit siya nag-decision ng gano'n? Upline. Siyempre, yung faith, hindi naman mawawala, laging with guidance yan ni Lord. Laging, yung inuuna ko si Lord. Parang, bawat gagawin kong desisyon, lagi yung sinasangguni yan, Lord, kayo na bahala. Kung loloobin nyo na ito yung maging way, kung ito yung dapat kong gawin o desisyon, alam mo yun, parang pag may guidance kasi tayo, hindi ka maliligaw eh. Sabihin natin, because kaya tayo naliligaw, because nagsarili tayo ng desisyon. Pero kung yan ay niloob, kumbaga sabi niya, yan ay binigay. Lalo na pag ako minsan nagde-decide ako sa sarili ko na, pinukonsult ko rin yan sa sarili ko eh. Sabi ko, ito ba yung bigay sa akin ni Lord? Ito ba talaga yung sign? Ito ba yung sign? O parang, kasi may purpose lahat na nangyayari sa atin. Lagi niyong iisipin yan. Correct. Ano man ang maging decision mo, because of your purpose yan. Kaya ka nakakapag-decide ng ganyan. Minsan ayaw nga natin pero nakakapag-decide tayo eh. Because doon sa purpose, bakit ka nakakapag-decide? Yung faith Okay. natin, yan yun eh. Bakit nandyan na yung decision mo, yung faith mo dapat maging intact yan dyan sa gagawin mo. Kasi pag yung faith mo, nag-decide ka tapos parang hindi naman para sa akin tong live good eh. Parang hindi naman para sa ganitong industriya eh. Wala kang faith nun. Tama? Ibig sabihin lang nun, nag-decide ka because dadala ka ng kaibigan, kakilala, kamag-anak, o maganda yung nag-invite sa'yo, o pogi yung nag-invite sa'yo. Yung faith kasi ano yan, merong pinaglalaanan na ako laging ganun eh. Sangguni muna sa taas, make a decision. Big decision ko laging, si Lord ang una. Then after that, makikita ko na lang yung purpose, bakit ako nag-decide. Ito siguro yung gusto ni Lord. Kasi alam ni Lord na kaya kong gawin to. Alam ni Lord na kaya kong harapin to. Sabi nga, wala namang ibibigay na pagsubok na hindi natin kaya lagpasan. Laging nandun tayo sa side na yon, di ba? So, yun ako eh. Parang hindi man ako yung sabihin mo, laging palabas pero before nga, alam nyo, yung team namin ni Maki, meron kaming every Thursday na Bible sharing. Noong una, walang naniniwala. Hanggang yung iba, nagduda. Pumunta sa bahay ko. Nakipag-Bible sharing na. Dumami rin kami. Maabot kami minsan 20, 30. Every week yan. Nasa bahay ko lang. So lahat ng mga leaders, iba-ibang lugar, dumadayo para lang umating Bible sharing. Because yun yung nakita namin doon eh, na parang alignment. No, ma-align tayo kasi bakit? Dapat meron kang time para kay Lord, may time ka para sa family, may time ka para sa business. So kailangan balance. Kailangan balance. Correct. Di ba? So, yun yung kumbaga by faith lang yan. Lagi mo isipin, ano yung decision na gagawin mo, dapat lagyan mo ng faith lagi. Lalo na yung Correct. sa taas, lalo sa taas. Lahat tayo, yung goal natin, yung gusto nating maging result, nandyan na yan. Yung faith mo na lang ang tibayan mo. Pinakamayano yan, yung faith. Di ba? Bisan, nagiging sobrang bilib tayo sa sarili natin na mangyayari to, pero kung wala kang faith lalo na sa taas, wala yan. Tama? Totoo yan. So, napaka-importante yan. Kasi ako, mentor, nanghingi ako ng sign kung kakayanin ko bang gawin to. Dahil talaga sa buhay ko, yung confident ko, yung never ko talagang ginawa ng mag-talk. Kaya tama yung sabi ni Coach Maki. Alam mo, inaano ko yan sa taas na bigyan mo ako ng sign kung itutuloy-tuloy ko talaga to. And right now, di ba, hanggang ngayon, Correct. Okay, Coach Mentor Rex, thank you so much no sa makabuluhang new affiliate dami, orientation. napakadami. Hindi siya actually Mariu, hindi siya lecture literally, di ba? Kasi gusto ko nga para at least baka kasi kilala natin nakikita. talaga. Oo. Baka kasi Kilala natin. nakikita na ng iba na ito na result. But again, sa mga nanonood at naman nakikinig, yan po result ng almost 25 years ni Mentor Rex sa ganitong industriya. Ang maganda lang po nito, meron na silang experience na na-share sa atin, kaya hindi mo na kailangan ng 25 years. Di ba? Learn from the expert. Nandiyan si Coach Fernand, 28 years, di ba?
So knowing the foundations that they have na sinira sa atin right now sa pamamagitan ng new affiliate orientation, sana maging aral po sa inyo to. That's normal Yan yung ang mga value. na-experience nyo. Yan ang ba? No? Ayan. Any last message, Mentor Rex? Message for tonight, ano lang, simple lang. Follow your heart. Follow your heart. Sometimes kasi kung nagiging greedy lang tayo sa isang bagay, mahirap eh. Lalo tayo na sumasabit. Pero kung puso pa iiralin natin para makuha natin ang mga pangarap natin, para makatulong tayo sa maraming tao. So puso po yung pairalin natin. Kumbaga, wag matakot sumubok. No? Mas lalo pag puso yung nauna sa inyo, magaang pong gawin yan. Ako po magsasabi sa inyo. Okay? So, yun lang po. Ayan. Naway marami kayo natutunan ngayong gabi. Yan. Thank you so much. Mas Upline nakilala Rex. ka pa namin kung sino ka. Oo, no? ayan. Kaya nga naisip ko itong ganito para mas makilala natin sa Upline Rex. Thank you so much, Upline Rex Campanya. Wala ba tayong music dyan? Thank Welcome, you. welcome. Ilan pa tayo? Tayo pa rin nakikinig, Coach Malu. Hindi tayo, Oo, hindi ba- sila bumitaw. Hindi sila bumitaw kasi ang ganda. Real talk kasi experience talaga ni Mentor Rex yung inishiner niya. Ako, bago tayo mag-iawalay sa mga nandito po right now, may i-share akong verse sa inyo para mas matindi po yung, baka malaman nyo bakit pinagdadaanan yung mga bagay na yan. At the same time, Coach Malu, hindi bibigay ni Lord yung vision na nakita mo na gusto mo mangyari sa buhay mo for nothing. Tandaan po natin, si God ang nagbigay niya. Kaya i-share ko lang sa inyo sa Habakkuk 2:3. Pakinggan niyo po maigi. For the vision is yet for an appointed time. Kaya may God's perfect timing. But at the end, and it shall speak and not lie. Totoo. Yung vision mo, mangyayari. Hindi yan, pangako yan, under Jeremiah 29:11. Sabi, though it tarry, wait for it. Yun, kaya skilled po yung, yung patient, discipline, diba? It will surely come, it will not